Nagsimula ang pelikula sa isang pulis na nagngangalang Lindong, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa isang doktor, na nagsabi sa kanya na ang kanyang anak na si Shishi ay merong sakit na leukemia at nasa ospital. Kaarawan niya ngayon kaya bilang isang mapagmalasakit na ama, sumugod si Lin sa ospital para makasama siya. Ngunit nang malapit na siyang makarating sa ospital, biglang tumawag ang kanyang assistant na si Susan para sabihing may mahalaga silang assignment na kailangang gawin, at ito ay ang protektahan ng isang doktor na nagngangalang James na nasa panganib. Nabunyag na si Dr. James ay isang secret researcher para sa isang malaking kumpanya, at gumagawa siya ng isang biochemical weapon experiment, ngunit nagkaroon ng problema. Ang roid serum na nilikha niya ay nauwi sa pagpatay sa lahat ng nasa pasilidad, kabilang ang may-ari ng kumpanya. Ngayon, si James na ang sunod na target at kailangan siyang protektahan ni Lin. Nang marinig ni Lin ang utos, nalito siya at labis na nainis. Napaiyak na lang siya dahil kailangan niyang iwan ang kanyang anak para sa mahalagang misyong ito. Pagdating nila sa lugar ni Dr. James, sinimulan ni Lin, Susan at ng kanilang team na isecure si James at ang kanyang nilikha, isang mechanical heart. Ngunit habang papaalis na sila, bigla silang tinambangan ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan, na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Andre. Lumalabas na isa siya sa mga nabigong eksperimento ni James at ilang sandali pa ay sumiklab na ang isang matinding labanan. Sa panahon ng pag-atake, inutos ni Lin kay Susan na dalhin si Dr. James sa ligtas na lugar, habang siya naman ay susubukang pigilan ang mga galaw ni Andre. Sa kabila ng best effort ni Lin, hindi niya natalo si Andre at tumilapon sa isang malakas na pagsabog. Nang tangkain ni Andre na patayin si Dr. James at kunin ang kanyang puso, nagkamalay si Lin at binangga si Andre ng isang sasakyan. Pagkatapos ay inipit niya si Andre gamit ang isang tangke ng langis. Ngunit kahit ganoon na ang sitwasyon, tila hindi pa rin nasaktan si Andre. Nang ma-realize na mahirap patayin si Andre, wala nang naging ibang choice si Lin kundi barilin ang tangke, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Matapos ang pagsabog, nawalan ng malay si Lin at nakatanggap ng tawag mula sa ospital, na ipinaalam sa kanyang namatay na ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay kinuha ni Dr. James ang telepono ni Lin at meron siyang isang hindi inaasahang plano para kay Shishi. Makalipas ang 13 taon sa Australia, ipinakita sa atin ng isang sikat na manunulat na nagngangalang Rick Rogers, na nag-publish ng isang libro na tinatawag na Bleeding Steel. Tungkol ito sa isang dating Marine na nagkaroon ng mechanical heart transplant. Matapos mailathala ang libro, kumuha si Rick ng isang bayaran upang mag-enjoy sa kanyang pribadong silid. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang babae ay lihim na naglagay ng gamot sa inumin ni Rick, at ibinunyag ang kanyang sarili bilang isang lalaki na nagngangalang How. Pagkatapos nito, sinimulan niyang kopyahin ang lahat ng impormasyon ng libro mula sa computer ni Rick. Sa parehong hotel, nagpakita ang isang grupo ng mga armored men na pinamumunuan ng isang babae na nagngangalang Tess. Sa kabutihang palad, nagawang kopyahin ni How ang lahat at nagtago sa bathtub. Lumalabas na si Tess ay habol din ang mga datos ni Rick Rogers. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang nakamaskarang lalaki at nakipaglaban kay Tess. Sa gitna ng labanan, aksidenteng napatay ni Tess si Rick Rogers, habang ang lalaking nakamaskara naman ay nagawang makatakas. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, matagumpay ding nakatakas si How sa hotel. Kalaunan, bumalik na sa kanyang apartment ang lalaking nakamaskara, at dito nabunyag na siya talaga si Lin, nahabol din ang mga datos ng namatay na manunulat. Kinabukasan, binisita ni Tess ang kanyang amo sa isang ship at lumalabas na ang kanyang boss ay si Andre, ang parehong lalaki na kahit papaano'y nakaligtas sa pagsabog 13 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, infected na si Andre kaya kailangan niyang manatili sa isang sterile room katulad nito. Doon, kinilala ni na Andre at Tess ang lalaking naka-black hood kagabi at ito ay walang iba kundi si Lin. Nang makita ito, inutusan ni Andre si Tess na patayin si Lin at hanapin si How. Samantala, sinimulan na ni How na suriin ang data ni Rick Rogers at nalaman ang tungkol sa isang magandang babae na nagngangalang Nancy. Na-curious siya at nagplanong makipagkita sa kanya sa Sydney University kung saan siya nag-aaral. Kasabay nito, na-track down ni Tess si How, ngunit nang salakayin niya siya sa kanyang apartment, nalaman niyang peke ang lokasyon at ang tunay na How ay nasa isang van. Sa sumunod na eksena, pumunta si How sa paaralan ni Nancy at nakita siyang bumibili ng almusal sa isang tindahan kung saan nagtatrabaho si Lin bilang isang server. Nang kakain na si Nancy, ginulo siya ng 2 bully at sumiklab ang isang away. Sa kabutihang palad, namagitan si Lin at itinigil ang laban.
Ngunit ang nakakamangha dito, ang mga sugat ni Nancy sa kanyang kamay ay himalang naghilom na parang may mutant power siya. Matapos makabalik sa kanyang apartment, na naginip si Nancy kung saan nakakita siya ng ilang lalaki na nagtatrabaho sa isang laboratorio, dahilan para mag-alala ang kanyang roommate. Kinabukasan, pumunta si Nancy sa isang magulong residential area upang makipagkita sa isang shaman. Sinabi niya sa shaman na ang kanyang mga vision ay naging mas malinaw na sa paglipas ng panahon, at sa tingin niya ay nagiging ibang tao na siya gaya ng sa kanyang mga nakikita. Upang matulungan si Nancy na makalimutan ang kanyang mga vision, ginamitan siya ng hypnosis ng shaman, ngunit sa panahon ng hypnosis, nagkaroon si Nancy ng isa pang vision, na sa pagkakataong ito ay tungkol kay Dr. James na nagtatrabaho kay Andre. Nabigo ang kanyang eksperimento at pinatay ni Andre ang maraming researcher sa laboratorio. Inihayag ng shaman na may isa pang kaluluwa sa loob ni Nancy, kaya naman nararanasan niya ang mga vision na ito. Binigyan niya siya ng tiket para sa isang magic show at iminungkahi na makipagkita siya sa salamangkero, sa pag-aakalang maaaring makatulong ito sa kanyang memory issue. Sa kanyang pag-uwi, ilang lalaki ang nagtangkang bastusin si Nancy. Gayunpaman, nilabanan niya ang isa sa kanila at pagkatapos ay sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, napunta siya sa rooftop at napaligiran ng mas marami pang lalaki. Nang malapit ng araruhin, dumating si Hao sa tamang oras para iligtas siya. Gayunpaman, lumalabas na si Hao ay hindi kasing husay sa pakikipaglaban gaya ni Lin. Dahil wala siyang ibang choice, sinamantala niya ang pagkakataon na maialis doon si Nancy. Naganap ang isang habulan, ngunit matagumpay na nakatakas sina Hao at Nancy at hindi na naabutan ng mga gangster. Bago umalis si Nancy, lihim na kinuha ni Hao ang tiket na ibinigay ng shaman, at nagplanong sundan ang babae kahit saan man siya magpunta. Kinabukasan, pumunta si Nancy sa Sydney Opera House para makipagkita sa salamangkero, ngunit nawala ang kanyang tiket kaya hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Sa sandaling yun, nagpakita muli si Hao at nagpanggap bilang isang staff member. Sinabi niya sa dalawang bantay na girlfriend niya si Nancy, kaya nakapasok siya kahit na walang tiket. Ngunit pagpasok sa loob, kinaladkad si Hao ng event organizer para tumulong sa palabas. Samantala, kahit papaano'y naimbitahan si Nancy na maging bahagi ng show ng salamangkero. Nang na-hypnotize siya, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bata na inaalagaan ng isang matandang lalaki. Ngunit bago pa niya makita ang mukha nito, dumating si Tess at ang kanyang tropa para dukutin si Nancy. Sa kabutihang palad, pagkatapos patayin ni Tess ang magician, dumating si Lin at nagsimulang makipaglaban sa kanya at sa kanyang gang sa entablado. Naging matindi ang kanilang laban at hinabol ni Hao si Tess na nagtangkang ilayo si Nancy. Nagkaroon sila ng isang showdown at nagawa ni Hao na mailigtas ang dalagita. Habang inilalayo ni Hao si Nancy kay Tess, inakit siya ni Lin papunta sa rooftop kung saan muli silang naglaban. Sa huli, muntik nang mahulog si Lin sa rooftop ngunit nakahawak siya sa isang cable. Ginamit niya ang cable para bumaba at tumakas kasama sina Hao at Nancy sakay ng isang bangka. Pagkatapos nito, dinala ni Lin si Nancy sa kanyang bahay. Matapos siyang ihiga sa kama, kinaladkad ni Lin si Hao sa basement, itinali ito, at tinanong kung bakit niya sinusundan si Nancy. Nang ma-corner, ipinaalam ni Hao na nakuha niya ang impormasyon tungkol kay Nancy mula sa data ng manunulat na si Rick Rogers. Inihayag din niya na ang shaman na madalas na binibisita ni Nancy ay nagbebenta sa kanya ng mga hypnotic therapy video mula kay Rick Roger. Nang malaman ito, nagpasya si Lin na pumunta sa lugar ng shaman, ngunit pagdating niya doon, nakita niyang patay na ang shaman. Kasabay nito, na-realize din niyang umalis na si Nancy sa bahay. Pagbalik ni Lin, nalaman niyang papunta si Nancy sa Hong Kong. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Hao ang mga susi sa kanyang mga shackles at sinabi sa kanya na pakawalan niya ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, biglang dumating ang mga tauhan ni Tess. Nang makita ito, mabilis na detonate ni Lin ang mga pampasabog sa kanyang bahay, at umalis upang sundan si Nancy. Habang papunta sa Hong Kong, naalala ni Lin ang nangyari 13 taon na ang nakakaraan. Lumalabas na si Nancy ay ang anak ni Lin na si Shishi. Pagkatapos ng laban kay Andre, sinabi ni Susan kay Lin na binuhay ni Dr. James si Shishi sa pamamagitan ng paglagay ng mechanical heart sa kanyang katawan. Para ma-activate ang puso, kinailangan ni Dr. James na ipasa ang kanyang biological DNA kay Shishi, kaya naman nagkakaroon si Nancy ng vision kay James at Andre, na nakatanggap din ng DNA ni Dr. James. Ngunit pagkatapos buhayin si Shishi, nawala ang kanyang mga alaala.
Para sa kaligtasan ng anak, hiniling ni Lynn kay Susan na ipadala siya sa isang orphanage sa Australia, upang ilayo siya sa mga maaaring maghanap sa kanyang biological DNA. Nang makarating sa Hong Kong, sinundo si Lynn ni Susan at inihatid siya sa police station. Kalaunan, nanghiram si Lynn ng sasakyan ng pulis para hanapin si Shishi. Samantala, si Nancy, na may mga alaala kay Dr. James, ay pumunta sa kanyang inuupahang apartment. Doon, nakahanap siya ng isang susi na nag-trigger sa lahat ng kanyang memorya, kabilang ang mga alaala ng kanyang ama na si Lynn, na nagbantay sa kanya kahit noong nasa Australia pa siya. Nang hindi inaasahan, biglang nagpakita si Tess at walang pag-aalinlangang dinukot si Nancy. Sa kabutihang palad, habang nagmamaneho, nakita ni Lynn si Nancy at agad na sinundan ang sasakyan. Samantala, si Hao, na nakarating na rin sa Hong Kong, ay sinadyang nagtapon ng langis sa kalsada, dahilan para madulas at tumaob ang sasakyan ni Tess at Lynn. Pagkatapos ay mabilis na sumugod si Lynn upang iligtas si Nancy, ngunit wala siya sa sasakyan na kanyang tinarget. Sa kabutihang palad, si Hao, na isang bihasang hacker, ay nagawang mahanap si Nancy, at nalamang dinala siya ni Tess sa isang hotel. Doon, iniabot ni Tess sa staff ng hotel ang susi na nakuha niya kay Nancy sa kanyang inuupahang apartment. Pagkatapos ay dinala ng staff si Tess at ang kanyang mga tauhan sa isang silid kung saan nakatago ang handycam ni James. Sa sandaling yun, dumating ang mga pulis, kinulong si Tess sa silid at ginamitan siya ng tranquilizer. Samantala, sina Lynn at Hao, nakakadating lang, ay nakatanggap ng tawag mula kay Susan, na nagsabi sa kanila na nahuli nila si Tess. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Susan ang handycam ni James, na naglalaman ng mga video tungkol sa paglikha ng biological DNA gene, na maaaring magbigay sa mga tao ng regenerative abilities. Lumalabas na ipinasa ni James ang mga espesyal na gene na yun kina Nancy at Andre, na nagbigay sa kanila ng mutant-like abilities. Napagtanto ni na Susan at Lynn kung bakit hinahabol ni Andre si Nancy, at ito ay dahil gusto niyang kunin ang dugo ng dalaga para pagalingin ang kanyang sarili. Bukod pa dito, ibinunyag din ni Susan na lihim na nakipag-deal si Andre sa mga arms dealer at planong nakawin ang video ni James para bumuo ng sarili nilang army ng mga immortal soldier. Matapos malaman ang tungkol sa nakakatakot na plano ni Andre, sina Susan, Lynn at Hao, ay nagbalat kayong si Tess at ang kanyang mga assistant. Palihim silang pumasok sa ship kung saan bihag ni Andre si Nancy. Sa sandaling yun, sinimulan na ni Andre ang pagsali ng dugo ni Nancy sa kanyang sarili at nagsimula na siyang gumaling. Sa huli, lahat sila ay nakarating na sa laboratorio, ngunit hindi nila mailigtas si Nancy dahil sa bulletproof glass. Pagkatapos ay napalibutan sila ng mga tauhan ni Andre, dahilan para mapilitan si Lynn na labanan silang lahat. Sa gitna ng labanan, itinigil ni Andre ang pagsali ng dugo at nakipaglaban sa kanilang tatlo. Matapos ang mahaba at matinding bakbakan, silang tatlo ay nagawang talunin ni Andre. Nang malapit nang tapusin ni Andre si Lynn, biglang nanumbalik ang lakas ni Nancy at kumawala mula sa bulletproof glass upang iligtas ang kanyang ama. Pagkatapos ay kinuha ni Lynn ang transfusion hose at iginapos ito sa leeg ni Andre. Tinulungan naman ni Hao at Susan si Lynn, at itinulak si Andre sa molten iron pit. Kasabay nito, ang ship ay nakaranas ng matinding pinsala, na naging sanhi ng pagbagsak ng takip ng molten iron pit, dahilan para maputol ang kamay ni Lynn, habang si Andre naman ay nahulog sa mainit na lava. Pagkatapos nito, mabilis na tumakas ang tatlo, ngunit sa kasamaang palad ay naiwan si Hao at naharangan ng mga debris. Pagkatapos ay pumunta sina Lynn at Susan sa cabin kung saan sinabihan ni Lynn si Susan na kunin si Nancy at tumalon gamit ang mga parachute. Ngunit sa sandaling yun, nagpakita si Andre at sinunggaban si Lynn. Sinipa ni Lynn si Susan, dahilan para mahulog silang dalawa sa himpapawid. Sa gitna ng labanan, hindi sinasadyang na-inject ni Andre kay Lynn ang kanyang dugo, na nagbigay sa kanya ng regenerative abilities, na nagpahintulot sa kamay ni Lynn na muling tumubo. Sa huli, tinalo ni Lynn si Andre sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mechanical heart. Bago sumabog ang ship, tumalon si Lynn at bumagsak sa karagatan kasama sina Susan at Nancy. Hindi nagtagal, nakatanggap si Susan ng balita na isang hindi kilalang tao ang nagnakaw ng handycam ni James. Kinabukasan, nagsaya sina Lynn, Susan at Nancy sa isang night amusement park, kung saan ipinahayag ni Susan kay Lynn na si Hao ay ang anak ng arms dealer na pinatay ni Andre. Dito din nabunyag na ang dahilan kung bakit sinundan ni Hao si Nancy ay para makapaghiganti kay Andre. Hindi lang yun, lumalabas na lumaki rin sila sa parehong orphanage kasama si Nancy.
Sa sandaling yun, isang payaso ang nagbigay kay Nancy ng larawan nila ni Hao noong mga bata pa sila sa orphanage. Mula doon, nalaman ni Nancy na buhay pa si Hao. Sa huling eksena, makikita si Hao na naghahanap ng potential buyer ng handycam ni James na kanyang ninakaw, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.